dalan mo sa kasakitan man, kanimo Ginoo magaduol ako sa problema man ug mga pagsulat. Walay laing sampiton ko, di ang ngalan mo
pagdaig sa Dios. Walay rason nga dili ta kapasalamat. Walay rason nga dili ta kabayaw sa atong mga kamot. Kay gihatag niya tanang rason aron makasimba ta niya igsoon. Kay kung natumba ka karon sa mga pagsulay, giaga ka sa Dios. Gi-rescue ka sa Ginoo. Gigunitan niya ang atong mga kamot aron makabarog ta sa pagsulay. Sa dili ta magduha-duha og pagbayo sa atong mga kamot sa Dios. Ayaw himuang lisod igsoon ang pagbayaw sa iyong mga kamot. Simbahang Dios, daigo na to siya. To'y bayaw ito mga kamot sa mga wanay umay igsoon. Hatag na ito mga pagday, kaangayan gayon niya. Kay siyang naghatag og kalinaw. Luyos sa kasamok sa atong palibot igsoon. Nag-offer siya og peace. Hallelujah. Diha ka niya igsoon na dunay kalinaw. Busa kung naglibog ka sa imong nahuna karon. Duol sa Dios og dayga siya. Mauragig ka na ang sikreto igsoon. Aron nga bubuto mga pagkaig diha sa atong buhi nga Dios. Ikalipay sa Dios sa magkahiusan na sa pagdaig kaniya. sa atong pagdaig sa atong buhay nga Dios. Ayaw pagpabilin kung unsa ka karon igsoon. Ayaw pagpabilin kung unsa nimo pagdaig ang Dios karon. Kung dili ihatag ayon ang pinaka the best nimo pagdaig sa atong buhay nga Dios. Because He deserves the highest praises. Hallelujah. He deserves all the glory, honor. Hallelujah. Deserve niya ang
Praise the Lord. Makapanglingkod tayo ison diha sa presensya. Sa kalibutan nga puno og kasakit, duol og salig sa Ginoo, basaha ang iyang pulong ug pasalamati kung unsa siya kamaayo. Kay adunay kadaugan sa iyang ngalan, adunay kaayuhan, kay siya ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Busa, mga igsoon ko, dayon kamo sa God of Glory Christian Fellowship nga ana mahimutang sa Saak 2, Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Diin magkahiyo sa kita sa pagsimba, pagpasalamat ug pagdaig sa atong buhing nga Dios. Sa kalibutan. Good morning, God of Glory. Praise the Lord. Bless kita mga igsoon nga natay dinihugan kay nga mga worship team. O kung wala sila kahibaw, usa nakatuig ikan nga nihangyo ko sa ilaha nga pwede ba nga dili na mo mag-rehearsal og Saturday kay ihatag na to sa Saturday night fellowship ang time ug mag-rehearsal sila og Domingo sa buntag og dali ra kayong panahon mga igsoon nga usa nakatuig ang nilabay nga nag-giveaway sila kay nakakita sila og debate sila sa mas dako nga purpose sa paghatag pag-giveaway sa time. Ug 5 na pod ka tuig gikan nga unsa nahitabo 5 ka tuig nilabay? Gikan nag-pandemic nya na lockdown. Ang panahon mga igsoon paspas kayo. Amazing kayo nga atong pamalandungan ba nga sa una ta gipalit gitubos ni Jesus dito sa cross. Kahibaw na siya daan kung unsa ang iyang makuha gikan nato. Kahibaw siya nga sa putonta, kahibaw siya nga dali ra ta mangluod, kahibaw siya nga dali ra ta ma-discourage kun ay pagsulay, kahibaw siya nga gamay lang nga tentasyon mo paak dayon ta, pero luyo niya ang tanan mga igsoon ang gugma sa Ginoo. Nagpatigbabaw ug wala na nakapugong nga iyatang higugmaon. Nalipay mo nang kamatuoran. Nga bisan unsa nato ka masaypanon, unsa nato ka badlungon, dili man ka sa katilingban, dili man ka makita ang atong pagkabadlungon. Ang atong pagkabadlungon o sa atong taguan. Luyo ni anang tanan mga igsoon, ang Ginoo nakakita og higugma gihapon ta niya. Basta angay lang jud siya nga daygon mo tong ang kanta nga walay rason. Usahay no ka nabugat kay atong paminaw. Lisod kay isas kamot sige hagit si Manji. Atong isa itong mga kamot mag-ison, atong daygo ng Ginoo, walay rason, pero ang mabot sa tangon na imbis walay rason, ang mabot sa tangon na gamayng rason, dili nako, ganahan mo simba, gamayng rason, gamayng taligsik, gamayng pagsulay, pero sama sa kong gisulti ganina, nga bisan unsa, kagamay sa tong rason, ang gugma sa Ginoo, dako kayo nga mo overlap niya ng tanan, amen? Mao na nga maninuod ta pagpangalagad sa Ginoo. Ang mga pagsulay naana pirmi. Pero ang nakanindot kay ang steadfast love, ang mercy ni God kay adlaw-adlaw bag-o ni siya. Nakaduwa na mo kaning ingani kaning walay sod nga liquid sa sod niya ibutang sa saw nya tuyokon. Unsa kay tawagan na? Snake and ladders. Spin the battle. Pero di ka spin sa battle, di man ko ni mapatuyok nga di mahagbong. Example lang ato ni Lester. Unsa man ang kasagaran nga maabot sa unahon nga duwa. Truth or consequence. Og mao ni nga atong title karon kabuntagon. Truth or consequence. Ang atong text na sa 2 Timothy atong ipakita sa screen o akong basahan sa Cebuano. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios
ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsuway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Mutana siguro mo nga ang kaning Bible atong gigunitan o kanang soft copy nga naa sa inyong mga cellphone. Giunsa ka ni pag kamugna, nag-abot ba ka si Moses, si Jeremiah, si Daniel, si Matthew, si Mark, si Luke, si John, si Paul? Nag-abot ba ka sa Starbucks na sige magbuhatag libro nga atong isuwat kutob sa tong mahinumduman o kutob sa mga kopya nga naa sa tong mga diary samtang naapa si Jesus? Kaya gamay lang nga nugget of information. Ang mga gospels kay wala ni siya gisulat dayon samtang naapa buhi pa kuyog-kuyog sila ni Jesus. Ang uban gisulat 30 years human ni kayab si Jesus ni ascend dito balik sa langit. Ang uban 40 years, 50 years, ang pinakadugay 70 years gikan sa pagka hitabo sa mga milagro, sa mga gipang ayon ni Jesus, mga demon possessed, sa mga dili kalakaw nga nakalakaw. Kung kita ka pa suwaton ta, unsa ka ang summary sa nindot kitong word pag Wednesday, one thing, one destination. Ang atong destination kay langit. Ug nag-remind na nato mga igsoon nga ang kaning mga butang nga nanghitabo sa tong palibot, sa tong nasod tibok kalibutan kay lumalabay lang ni. Kitang tanan mga Filipino citizen, ang uban kay nabay mga Phil-am dire. Ang uban kay mix nga mga race. Pero kita nga nidawat ni Jesus kay mga citizens dito sa langit. Amen. Matod pa ni tatali lang ka senior citizen o sa to basta nato siya sa ka word nga citizen. Ang sige unsa ka ni pagka come into di man ni being kundi unsa man ni pagka himugso ang Biblia na mo review ta og gamay ato nang naisgutan ug nagtuo ko nga mohatag ni kaayuhan para natong tanan ingon nga pag-refresh sa tong memory ug para sa wala pa nakadungog ani makahatag ni pagdasig. Ang Bible ni abot ni siya, nitungan ni siya una pinaagi sa Revelation. Dili Revelation nga last nga book sa New Testament. At next slide palihog. Revelation ang pasabot niini from God gikan sa Ginoo padung sa tao. So giunsa man ni ang tao nakadungog sa unsay gusto nga ipasuwat sa Ginoo. Klaro ra maigsoon, tulo ni siya ka stage or level nga giunsa pagka mugna, pagkahimong hard copy sa Biblia. Ug dili ni siya ingani diretso nga gibookbind naggikan dito sa mga gisulat sa papyrus, nahimong scrolls o gilang gi-combine, nahimong usa ka collection sa mga books. Ang kaduha, inspiration. Ang inspiration, di ba ang revelation gikan sa Ginoo padung sa tao, ang inspiration gikan sa tao, iyang gisuwat kung unsay gusto nga ipasuwat sa Ginoo. Man ako na mangutana ninyo, na mangutana nato, gisuot ram nig tao ang Biblia, so tinuod ni siya nga gisuot og tao, pero gikan ni sa Ginoo nga nadunggan sa tao o gi-inspire ang tao nga isuwat kung unsay gusto nga ipasuwat sa Ginoo. Dili ni siya mugna-mugna lang sa tao. Ang ikatulo, illumination. Ang uban siguro nakadungog ang ng illumination kung magtan-aw tag ka ng despicable no minions, illumination na ara ta makadug hala na illumination. Ang illumination kay gikan nasuwat na sa papel padung sa kasing-kasing sa makadawat ni ini ingon nga light ni siya which God has written. Ato ning palawman ang illumination. Ang illumination or pagdanag pamaagi ni siya nga ang Holy Spirit mo shed og divine light para sa mga tao ang nagbasa og nag-seek sa Ginoo. Anong kailangan man i-illumin? Anong kailangan man danagan? Sa rason kay kinahanglan ni tungod sa natural blindness sa mga tao. So wala pa ta kailan ni Jesus na subject siguro sa eskwelahan or nakay nadunggan sa TV o sa radyo nagbasa og verse tungod kay wala ta gi-illumin, wala ta nadanagan.
sa Holy Spirit, dili ta kasabot, maglisod tag receive sa light, kay kuan ang ordinary lang siya nga word. So mao ni ang rason nganong revelation, inspiration, illumination, nganong i-illumine para makasabot kay kitang tanan natural, kung kita-kita lang dili jud ta kasabot sa pulong sa Ginoo. Mao siguro na makaingon ang uban nga makabuang ang pagbasa sa Biblia, makabuang jud kung walay illumination, kay mo resulta ni siya og pagbuhat misinterpretation sa Biblia, mahimong kapandulan og makaamong sa uban. Ang resulta sa illumination, kitang makasasala ng aluwas. Amen? Tungod sa pulong sa Ginoo nga atong nadunggan og nituo ta sa gibuhat ni Jesus dito sa cross, nang aluwas ta. Pinaagi sa pagtuo ug tungod sa grasya sa Ginoo. Ug ang kaduha nga rason, ingon nga mubo ni nga intro, kita nga mga Kristohanon nalig-on. Christians are strengthened. Kaya kung nagbasa, nakasuhay na mo adlaw nga nagbasa mo Biblia niya, uga kayo, di jud ta kasabot. Balik-balik ko na to, trust in the Lord with all your heart. Unsa man pasabot ani? Lean not on your own understanding. Kana kadang mga simple lang nga verse, pero kanang na mga scriptures jud nga tugkaronon kayo. Mo na nga kinahanglan ta nga mag-pray, una magbasa, mag-worship sa part sa atong devotional. Ingon nga ang atong title kay Truth or Consequence. Pautan na sa kuno mong tapad, Truth or Consequence. Ingon do truth, pangutan na ko no kinsa imong crush, mamuwa din na siya bisan wala siya ni kaon og money or ni kaon og hang. Ang truth matod sa John 14:6. Ningon si Jesus, I am the way and the truth. So si Jesus ang truth and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Nakoy tulo ka kanta nga mahinumduman, mabos ako nahuna. Kung magisgot aning John 14:6. Ang una, ang pinaka sikat siguro nga kanta sa Hillsong music, You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Ang kaduha, Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Ang katulo, ang Planet Shakers, you are the way, the truth, and life. You are the way, the truth. Mga paspas. So si Jesus, di na nato malalis, siya ang kamatuoran. O nag-ingon dira sa Ephesians 6:13-17, ang context na kay put on the full armor of God. Ang nag-una, na-picture dira nga belt of truth. Ngano kahang nag-una ang belt or girdle or belt, bakos sa kamatuoran. Belt of truth, mo dyan nag-una. Ang sunod kay breastplate. Ang kaninga belt, kay dili ni ordinaryo lang nga pachoy-choy. Napa, sa una nga panahon, among naabtan, ang belt kay ipagawas din na siya. Nga, mas dako ang bakol, mas nindot. Katong na ay, mga design sa una, kanang pang Boy Scout, katong na ay kabaw, katong na ay mga sungay-sungay, mga ingana, mga murag choy-choy kayo, kuwan sa t-shirt, nagsulob, ipagimo dyan ang bakol niya. Paso rin ka dito sa merkado, palit kag lugaw. Kuya, wag belt. Ang kaning nga belt nga gingon sa Ephesians, dili ni siya pang choy-choy. Kung dili essential ni siya, essential na pod. Last 5 years ago, di ba nay panaglalis unsa may essential nga makaagay sa checkpoint ba tawag ato? Kana checkpoint taga-unahan, di ba nay checkpoint sa atong mga lugar? Sir, mo agi ko. Unsa man imong gida? Lugaw, essential na, lahos ka dito. Ang kaning belt, essential ni siya nga part sa equipment sa usa ka soldier. In context sa hunahuna ni Paul sa ilang nga panahon nga gipang sulob sa mga sundao. Kung makit-an nato sa picture, ang belt maoy bitayanan sa bitanan sa sword. Sa unang panahon, pag bagong gawa sa mga cellphone, ang sa kito una nga mga model, Nokia 5110. Katong, dahil nagsunod ato, 3310. Ang 3310 nga cellphone, di ba, dili na to isuod sa itong bulsa. Ang katong mga angkol sa una,
ang ilang belt na ay katong mura gamay nga sudlanan adto isuksok ang cellphone nga mo gapon pinaisa gapon ang t-shirt para kita ang cellphone nga Nokia nagtingog da 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 tanaw ka ipalisan mo ang backlight ang belt dili na siya pa chuy kundi tauranan ni sa sword okay bautang ang sword ang word of God sa kaning armadura nan siya special use in keeping other parts in place. Sama sa breastplate, kay kung wala ang belt, ang breastplate, tinuod gisapit na diri sa abaga. Kung walay belt, mudagan ka, magtabyog-tabyog na siya, dili komportable sa usa ka soldier. So another nga function sa belt, keeping other parts in place and securing the proper soldierly attitude para anjo kayo kanang boys dili boys ka sundahon kanang sundaho jud kayo snappy kanang term snappy kayo nga sundaw kay kung dili tarong ang bakos na tigtabyog-tabyog dili jud ka snappy masikag kuan pod ang mong sword ana nasa tuhod imo na pong birahon. Truth refers to truthfulness as found in a Christian. Thus, a believer whose life kay namantsakan sa pagpamakak, mga dili pagsulti sa tinuod, ang atong sword, maglisod ta o gamit sa atong amigo. Kay dili man tarong ang atong butanganan, ang atong belt of truth. Nakuha na nyo, Maigson, kung kitang mga Kristohanon, dili ta honest, ang kaning tanan nga mga armadura, mga hagbong, mahimo ni siyang naadyo'y purpose si Paul, nganong iya dyan yung gipasunod ang importance sa belt of truth. Nako'y gamay nga testimony, unsa ka importante ang pagsulti sa kamatuoran. Pag fifth year college, nato'y higayon nga kama estudyante makarelate siguro mo nga nagpaabot na ta sa maestra example lang 10:30 ang klase inabot naman og hapit alas 11 wala pa man ang maestra so agoto man uli nako kay wala na ilang klase unya si sir ni abot man pag 11:05 so absent makarelate mo na mga estudyante or sa una ka maghatag mo og papel isot yung pangan attendance ka man pwede na manguli nya ka man ang katong attendance ikuan ra dito ilabay ra. Kadaghang nga higayon tungod kay kanang gusto magdali og uli para di maabtan og traffic. Mga katulo, kaupat. Sige ko ka absent. Unya sud sa upat ka absent na nako. Kay naay higayon nga nag-exam major nga exam or quiz nakalimot ko ato tang gidiscuss sa una sa kalainan. Nakulbaan ako, alam, mahagbong ko ani, unsaon ko nako pagsulti ni Papa nga, pa nahagbong ko niya, tungod lang kay wako ni sud niya, nako dito niya, niuli lang kog sayo. Nakulbaan na kay ko, adto ka ko sa maestro no, or di. Labot sa kuna na, musulti lang ko sa tinuod. Nga, sir, mo na yung nahitabo. Magson, sa motive pa lang, nga musulti ta sa tinuod, tungod kay ang Ginoo kay nakakita. Pag atuban ako sa teacher, wala ko niya pungutan ang anong wala ko naka-take sa exam tungod kay daghan ko absent. Kundi ang iyang nakita nga akong naong. Tungod kay atong panahon na hiligpat ta mo kaon og mga mani-mani. Ang manipon mo bawas pud sa tong naong manggawas. Nagingkod ako kulba na kayo. Sige sig tanaw nako. Oh James, naunsa man imong naong daghan ka na bugas ipa kuha na dito. Mato pag intram sige patambalan ko nilang mama ipaibot ako mga bugas. Makarelate siguro si Ate Gina ba to? Si Ate Gina kung gisunod ato. Magsun, ang truth, di ba, gingon na sa Biblia, the truth will set us free. Ug tinuod jud si Jesus set us free. Unsay opposite sa truth? Lies. Or in short, sala. Wala may in between. Sa next slide,
sin in the life of a believer, kita, nga nituon ni Jesus, is not a small issue. Muna kung mag-accounting usahay ang praise and worship ng mga church leaders, ano uga sa itong pagsimba, no? Okay man atong tukar, okay man tanan, except sa aircon, iba nisaad ko ninyo last week nga mo under na ng aircon. Pag follow up na ko gahapon, Wednesday, ni sulti to ang technician nga ni-order na jud unta ang pizza, gamay ra jud kayo. Part sa package nga gi-order niya, wala na abot. Pag Tuesday, kay na-cancel, tungod kay bawman siguro mo unsa nahitabo pag Martes, na broken hearted siya kay CFPRRD na detain nya pada dito sa dahig. Mao to kong interpretation nga nawa naabot ang aircon sa kamo nasluyo dira. Agwanta lang sa mo abot ra lagi to. Sin in the life of a believer is not a small issue. Kitang tanan nga nituon ni Jesus, kung naatay gitaguan or natay gibuhat sa dayag or sa dili dili na siya gamay nga issue. Moapekto na nato, moapekto na sa tong pamilya, moapekto na sa church, moapekto na sa ingon nga usa ta ka mga tinawag, di ba ang church, Ecclesia, Kalaya to, mga tinawag, call out, dili building, maapekto na natong tanan. Ug usa sa meaning, o duha ka meaning sa Greek sa sin na adira sa screen atong tan-awon, hamartema. Ang pasabot ani to miss a mark. Or parabasis, to overstep a forbidden line. So, miss na to sa mark, sa standard. Ang standard sa tao, okay ra, kay ato mang maapas. Pero ang standard sa Ginoo kay taas siya. Ug maabot ra tani by the grace sa Ginoo ug tabang sa Holy Spirit. Kung di ta mainampuon, magsige jud tag kung sa basketball pa, tag-8 sa nato mas daghan ang sipyat, ang field goal percentage siguro 8 ray nasod unya 70 ka itsa. Mga basketball player ka, ilan mo kinsa nga field goal percentage? Ang yung idol, Mr. Longbam. Sige lang itsa. Sige lang miss sa mark or overstep sa forbidden line. Ato ning itakol, unsa man ning mga consequences, present consequences of sin. Number 1, loss of fellowship with the Lord. Imbis intimate, makadungog ta sa ato palang pag-worship. Si Pastor Marlon sige nito ingon nga, permiro palang kanta, mutuon natong luha. Siya pa ito ingon nga, 5 na lang kakanta. Bisan unsa pa kanindot, dili dyan mo to ang luha. Na ugan na lang, kinalang pa patudan og bison or aimo. Mao ni usa sa consequence, loss of fellowship with the Lord or intimate. Makaingon nga nang layo man, murag layo man ang Ginoo. Ang Ginoo na ara kita ang nilayo tungod sa atong gibuhat nga miss sa mark or nitunob sa forbidden line nga dili angay buhaton sa usa ka Kristohanon. Dili lang ta mo specific kayo kay bawta kitang tanan nga naglingkod diri. Unsa ang mga butang nga pwede natong buhaton nga makalapas ta sa badlis ug mohatod sa pagpakasala. Kitang tanan kay bawta na. Naa sa tong cellphone, naa sa tong kanon, naa sa tong imnon, sa kanon dili siguro kayo, naa sa tong imnon, naa sa tong hinguson, naa sa tong tan-awon, kabawta kita mismo kung asa ang mga linya nga dili nato angay natikangan. Amen. Okay ra mo naglingkod mo dira ka naka-gets mo. Ang kaduha, divine discipline. Present consequence. Divine discipline from the Lord. Ano nagisgot man ta ani? Tungod kay ang Biblia kay inspired sa lain nga version, God breathed ni siya, useful for teaching, rebuking, correcting, ug training in righteousness. Dili sa church, kinalan ato ning itudlo nga dili ta
Kung ato na ning gisugdan dili ta magpatuyang. Manta wa bitaw nakakita hitiman Karong Domingo March 16 nga ipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo nga ang mga sala, ang atong paglapa sa lakang nga naghatod nato sa pagbuhat og dili maayo, naa ni siya yung mga consequence. Kabaw ta sa truth, pero kung dili nato buhaton ang truth, mo-compromise ta, naa ni siya mga consequence. Ikaduha, divine discipline from the Lord. Karon, here in time. Kung maigsoon, kung disiplinahon ta sa Ginoo, dili na to unaw-naon nga gisalutan ako, mauna ni siya. Kung dili, ang discipline from God is the gracious work of a father sa mga usa ka amahan nga i-train niya iyang anak ug i-develop. Usahay moagi ni siya pinaagi sa testingan ta sa Ginoo. Padalan ta og katong gisulti ninyo last week, maglubong og iro sa kilid siyang balay. Or padalaan mong tao nga musukod yun siyang pasensya. Trials, failures, usa ni siya sa mga paagi, gracious work sa tong amahan nga nasa langit para pabalikon ta. Kaya kung nagbuhat na tag dili maayo, kung way disiplina, kadaghan na ta nakadugan makapangutan na jud ta, anak makata sa Ginoo, no? Wa may pagbadlong. Pero kung na mga pagbadlong, ato nang dawaton ang mga pagbadlong sa Ginoo. Dawaton nato sa open arms ang mga pagsulay. Sama sa gipang-atubang sa uban nato karon. Kay kahibaw ta nga tungod na ang love ang nagpaluyon na ng tanan. Makareklamo makata pero part na sa tong pagkatao. Again, ang Ginoo kahibaw na siya kung unsa ta, reklamador jud ta pero gihigugma gyapon ta sa Ginoo, luyon na ng tanan. Og kung dili pa jud maminaw para i-correct or i-train kita, i-increase. May ganong wala may hunong. Magsoon i-examine imong kagalingon. Kitang tanan ka or kamo nagtanaw online. Imong matikdan nga wala may hunong ang pagsulay. I-examine basin part na siya sa consequence. Wala ko nagingon nga tungod kay naingana ka consequence na daghan nga paagi ang Ginoo sa pag-strengthen pod pag-develop sa tong faith. Ikatulo, loss of power and production. Sinatian siguro ni sa mga nagunit og ministry. Nganong kulang man og power, nganong sa unang simple ram tong kantahon, one way nya makambak-ambak naman ang praise and worship. Karon bisan unsa kanindot, I'm alive, because Jesus gave me life. Everybody dance clap for Jesus. Pero katong sa una, nindot makayo. Usa sa consequence, loss of power and production. When we fail to deal with our sinful ways through honest confession, ingon sa 1 John 1:9, kung isugid nato itong mga kapakyasan, matinud-anon ang Ginoo na muhatag og kapasayloan. Pasabot nini nga imbes nga mag-operita dira sa pagtuo o nagsalig sa provision sa Ginoo or sa iyang anointing, we end up operating in the energy of the flesh. So maningkamot ta pag-ayo. Nagbuhatag dili maayo, nya pag-abot nato sa naibulhaton or ministry nga gandol sa Ginoo. Maningkamot tag paayo. So ara mo complicate ang problema. Nga imbes ang ato lang buhaton nga mo confess, mo duol, mangayog pasaylo sa Ginoo kay matinud-anon siya. Maigsoon kung naatay ikaw ang naglingkod ra karon, dili man ta para sa uban nga maigsoon una mo manggawas, isuwat inyong mga sala na usa ka rim nga bond paper ug naay katong Mongol 1 nga pencil para nipis og agi. Daghan ba kayo yung mga sala para back to back suwat. Diba dili man tay nga kita ra mismo maka-examine. Ug nagtuko nga ang word of God karong kabuntagon nga ang truth atong ihatag atong kaugalingon atubangan sa Ginoo nga honest, walay taguan kay total wala man tay ikatago sa Ginoo, amen.
atong gipangbuhat sa atong balay, sa kwarto, or sa unsa nga lugar nga ngit-ngit kayo, sa unsa ka dim sa imong cellphone, parang kato lang mga gold nga coins ang makitaan, kitaan na sa Ginoo. Muhunong ta dito, lanay bago nga open nga yellow ang kuan. Way nakakita, nakay lookout. Imong ka life group. Again, ang sin na ay consequence. Ikaapat, unom ra ni siya, loss of opportunities. Nga kung kita ang in charge sa itong kinabuhi, mahimutang insensitive sa mga tao nga nagpalibot sa tua ug ma-miss na to ang opportunity sa pagtabang. Nanay opportunity nga sharean man ta dili man ko andam, may biyang pag-away na mo ganina, may biyang pagbuhat na ko di maayo. Loss of opportunity. Walay song leader. Pwede ikaw mo barog sa kadali. Nagpadulong pa si Princess, si Precious sa traffic sa Takan. Dili lang sa ko kay di ako kan. Pero kabaw ka sa mong sulod nga naadjud nta kay gift, na kay skill. Pero tungod ani mga gitago-tago ang opportunity nga niabot sa pag-serve sa Ginoo. Ma-miss out nato. Ikalima, loss of desire and motivation for service. Dili na to paaboton nga moabot aning number 5. Na natay mga ikaw sa imong gilingkuran, unsa kay kinamagawangan nga sala nga imo yung gitago-taguan? Na siguro 10 years old na dira no or nanay nagdibo nga sala or nanay ang pamilya na sa mga nahuna or kung bata pa na ako ningon nga i-abort or mga kana lain na tong gisgutan basin i-cut out na sa kuan ba sa social media nya lain nang pasabot. Loss of desire and motivation for service. Dili na nato paaboton ana. Ya kung kita mag-operate sa atong flesh, occupied and controlled sa atong kung kita lang self-centered jud nga mga tao. Kung walay pulong sa Ginoo nga magtudlo nato nga mahimong selfless sama ni Jesus sa gingon sa Philippians 2, kitang tanan nga naglingkod diri puro jud mga self-centered. Kung mag-picture taking ta, ang una jud natong tan-awon, ato yung naong. Yan nagtan-aw na to, mana na ta batia jud ako naong, di ba? Ingan na jud natong buhaton. Perhaps this is a good place to discuss the concept of selfishness. Di na ako tiwas magbasa. Pero kaba ko maigsoon nga, kadra, masabtan na to. Ya kung natay sala nga gitago-taguan, di na taganahan magpagamit sa Ginoo. Naay opportunity ato nang likay-likayan. Naay Bible study, truth, isulod jud ang belt of truth. Ikaunom ug ang last. Present consequences of sin, broken relationships, and disharmony. Unsa man ni siyang disharmony? Ang disharmony, kung ang nagkanta, ay harmony din siya. Nagkanta si Alma, yan nag-guitar si Lester. Yan nagkanta si Alma, ikaw ang kusog. Yan nagatubang siya ni Lester. Harmony na siya, dili na siya disharmony. Ikaw ang kusog, kanako. Ang disharmony, kung ang gikanta, dili na sila. Kung ang gikanta, kay ikaw ang kusog, ang gitukar kay dalang panan. Mao na disharmony, layo jud kayo. Broken relationships and disharmony, consequence, or bayad, or laom nga Bisaya, bugti sa atong mga sala. Dili ni, wata nang gisguta o mga sala nga gibuhat sa mga dili magtotoo. Mga sala ni siya nga gipangbuhat o gibuhat o padung pa kang buhaton pero giunhan ta sa pulong sa Ginoo nga dili ni makaayo nimo personally og natong tanan. Anong makakos man ng broken relationships? Makakos ng pain sa mga tao nga nagpalibot nato sa atong pamilya, masakitan. Kaya mahimo natang insensitive. Ato nang self-centered nga mga motives, selfish motives nato, mao natong gusto. Na-bless ko magson, dili na ko malimtan nga. Sige, hisgot sa worship team. Kitang tanan, matud in context sa worship team.
nga lain-lain nga kinaiya. Pero atong paharion ang kinaiya nga makaayo sa tanan. Harmony, naay harmony. Una ko mo close my igsoon. Ang church nga transparent, kitang tanan maghiusa nga mo decide ta gikan karon ang atong mga ato ning pangayo pasaylo sa Ginoo magpagamit ta mo function ang church at her best kung kitang tanan naa sa usa ka page pareha ta tanan og gipakli. Kay kung ang uban nagpakli diri sa New Testament, ang uban nagpakli sa Old Testament, dili jud ta mag-abot. Pero kitang tanan may gison ang word ni God karong kabuntagon. Simple ra kay title, Truth or Consequence. Nagtawag ni nato sa hiniusa pa naghinulsol. Ingon nga church para mahimutang epektibo naman ta pero gusto ta nga mahimong mas epektibo sa papangalagad sa Ginoo. Amen. Na lakbitan ni Sister Marasol pag Wednesday nga sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, I will hear from heaven. Sa ingana nga context, magsugod na mga igsoon diri sa church. Dili man ta makademand diretso. Mukuyog ta sa mga peace rally para mausab ang atong nasod. Ya kita mismo diri sa sud kay lain-lain ang atong page. Ang uban mingon okay ra man ni, okay ra na kana dili na pwede. Unsa ka maigsoon kung magkahiusa tan tanan karon nga ato yung i-commit nga ang truth ra jud, ang kamatuoran ra jud nga gikan sa pulong sa Ginoo. Mao atong himuon nga guide, mao atong ipalabaw sa tanan nato mga desisyon. Nagtuo ko nga mahitabo jud sama sa wala pa sukad like never before nga ang Ginoo magpanlihok sa ato nga gamay kayo nga pundok kauban sa daghan kayo thousands of churches nga nagdungan nato og simba karong kabuntagon. Walay pa naglain sa uban nga church magkinaunsa alay naay pangan kitang tanan usara dira ni Jesus. Amen. Ug ingon nga naay tay concrete nga buhaton. Karong March 22 ang mga life group kay mag-assemble tanan March 22 karong Sabado umaabot nga Sabado adto sa Luyo sa balay nila ni Life Coach Eden. Magsugod ta og 6 PM. Nasa mga tanan no? Pastor, sala ba ka nang malit? O tanan ko ni mong tapad. Ano lang, consequence lang, padala lang kong pan. Again, mahimutang sensitive. Kay, ang uban, ngay giset nga time, example, 1 o'clock, una na ko dito niya, pag-abot na tong uban, pag-abot sa katong mga 1:30, kuha na kayo, imbis malipayon ang naong, sigang mata, yung pinakilid ng mata. Wala na yung harmony. Pagsugod, magsugod na tayo sa itong life group, wala na yung harmony, kay imbis, nagko ang mga mata, kuha na, pinakilid na. Magsugod tayo sa simple nga mga butang. Ako mong gidasing mga life group leaders nga ingna ang inyong mga kagrupo magsugod ta og 6. So kaba mo ko nga kanti ko jud tantanan magpundok na siguro ta og 5:30. Ang lugar naa siya sa Soong Uno. Luyo sa Irresistible Cafe kung maglison mo wa mo'y landmark. Naa dira pangutana lang mo. Ang atong buhaton na kay kaba mo ko nga gimingaw ang mga life group sa pag-meet up. Ang last ko nga meet up kay February 15. Kaba ko nga naay excitement ug ato ning himuon nga memorable uban sa grasya sa Ginoo ug atong gisigig pray gikan pa pag naging semana nga ang Ginoo magpanlihok. Naay tay gipang-invite nga mga tao nga wala pa jud kailan ni Jesus ug kita nga nakailan na ni Jesus nga naganaman nam og tubo sa tong pagtuo dira ni Jesus. Mahimo ta nga maayo nga example sa simple lang kayo nga be on or before 6 PM. Mahumanta ana o pinakadugay na jud siguro ug alas 9 para ato pong i-consider na ay mga bata, mga gagmay.
Ang kaning atong buhaton karong March 22, open ni siya sa tanan. Kung wala pa mo'y group, gi-effortan jud ni Brother Jodalo na sa Luyo na ay mga naong. Ang uban nga group wala pa na butangan pero iapas lang. Duula ra gud ninyo nya kung walay mauwa mo na kamo ang moduol ang mga life group leaders ato na silang gisige pahinomdom nga mao'y moduol sa itong wala pa group. Maghiusa ta sa pagdaig ug dili na siya ordinary or maingon nato nga susama sa Domingo, susama sa Wednesday. Kana siya kanang naay fun, naay word, ug naay mga pagdaig, binuhian nga mga pagdaig. Excited na mo na mga igsoon? Gikan sa pinakabata, ako siguro na ilan, mga 10 years old, hantod sa pinakataas, mga 70 kung naay maka-apil, kabodyo ko nga naay 74 nga ma-apil. Ug ang kaduhan na to nga dako-dako nga activity, atong paluyuhan, kitang tanan. Karong April 16 ug 17, ang JAM Juniors, JAM Intermediate, na ay paghahimuon nga summer camp adto sa Basak, Pakpakan sa Deca 5 sa campus sa Cebu Christian Institute International. So kung naamoy mga anak nga nabilong sa kategory 8 to 12, pero naatay gipang consider na adyo mo hangyo nga pwede mo apil ang mong anak wala pa may 8. Duo lang mo ni Ma'am Jinky or ni Ma'am Alma kay naatay gipang buhat nga mga considerations. Total safe raman po ang lugar. Kaya mas maayo jud mga igsoon nga ang mga bata matudluan, ma-expose sa bulaton, sa pulong sa Ginoo, sa mga alawiton sa Ginoo, samtang bata pa sila. Ug ang katulo nga wala pa siguro makabaw. Ang April 18 na kay Friday, ato na nang gigahin para sa NLAMF in kasog na ay activity. Kaya mo ko nga morning na ang ilang activity. So sa April 18, padung sa April 19, kay naay activity ang tanan niya mga life groups. So mao na nga tong upcoming, ingon niya closing, upcoming nga mga activities nga atong gipangayo sa Ginoo nga mopaduol nato sa iyang kasing-kasing gikan sa mga bata, sa mga hamtong, sa mga idaran nga wala jud mabiyaan nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga dili ta makaingon ba nga mas lingaw man sa kalibutan, maigsoon mas lingaw dira sa presensya sa Ginoo. Amen. Blessed bitaw kayo kung nagtanaw ko sa Women Empower Women. Nag-fellowship sila last week, nagdinasigay diri sa Lapu-Lapu. Ug next Sunday, Women Empower Women Taiwan na sila bisitahon dito. So nga itong mga kaigsuunan, dili magpabilin kung asa ang nakinahanglan og pagdasig ilaning adtuon. Nagpray po nga kami po mga lalaki, Men Empower Women, mga tumig South Korea. Men Empower Men. Nabalik ka, nagunahon na ako, North Korea na pa din ako. So kitang tanan Maigson, nanay nag-set og example nato. Natay matanaw sa Facebook, nindutan nila, ay mantag kami pod. Maigson, pwede kayo na. Sugdan nato sa pag-approach sa buluhaton sa Ginoo sa matinud-anon nga kasing-kasing, honest nga kasing-kasing. Nga magpagamit ta nya dili honest atong kasing-kasing, so yun na kay pagbutang sa kaaway og lain nga motibo. Mana, pasikat na ko, magsugod na kong TikTok channel. God of Glory Dancer. Na-monetize na. Pero kung honest, ang atong motibo daan, nakasulob ta sa belt of truth daan, ang tanan, ang panalipod, ang sword, ang tanan, mahimo ra yung sakto. Kay tungod, kay sinugdanan pa lang daan, sakto ang atong motibo. Praise the Lord. Ug mao katong pulong sa Ginoo Maigsoon. Ug atong gitawag ang mga nag-birthday sa buwan sa March. Kung ang imong tapad kay baka nga nag-birthday na og March. Belated happy birthday ni Kuya Jimmy, nag-birthday siya gahapon. Atong gitawag diri sa tubangan. Ug kinsa pa tong uban nga nag-birthday? Sige, Life Coach Idel, unya pang hapon ato sa Soong.
wala na maigsoon, ako mong giingon sa pagtindog ug atong tawag si life coach Hane sa pagpray sa atong mga birthday celebrants. Atong stretch itong mga kamot diri sa tubangan. Heavenly Father, we are so grateful, Lord, that you have given us the privilege to serve you side by side, Lord, with these people in front. Among mga kaigsuunan, Ginoong Dios, na imong gibutang sa mga kinabuhi, na mahimo namong kauban, Ginoo, sa pagpangalaga diha kanimo. Lord, karong taknaa, Ginoo, among gi-celebrate ang imong kamaayo sa ilang kinabuhi, ug among gi-declare, Ginoo, ang tanang blessing na imong gi-install sa matag usa kanila. Lord, among giuyunan as a congregation, Ginoong Dios, ang imong panalangin na espirituhanon. Lord, panalangin, Ginoo Lord God, na physical, panalangin, Lord, diri sa mental aspect, lakip na sa emotional, Ginoo Lord God, ug Lord, bisan sa financial, Lord, imong gabubo sa matag usa kanila. We pray, Lord, ng ilang mga kinabuhi, padayon, Lord, na magasidlak para sa imong himaya. Lord, na sa tanan nilang buhaton, magmalampuson. Sa tanan nilang buhaton na ang imong giya, na ang imong lamdag, na ang imong dihog. Nag-ampo kami, Ginoong Diyos, ug among giuyunan, Ginoo Lord God, na ang imong panalangin magagukod gayud kanila ug maga-overtake sa tagsa-tagsa nila kakinabuhi. Salamat, Ginoo, na imo silang kanunay panalipdan, Ginoong Dios. Lord, sa bisan asa sila mo adto ug sa bisan unsa na oras, naagayud ikaw magapanalipod kanila. Uban sa imong nilibuan na mga anghel, Ginoong Dios. Lord, na magagwardya sila mga kinabuhi ug bisan sa ilang mga properties ug sa ilang mga minahal. Nag-ampo kami, Ginoo, na imong tagbuon tanan nilang panginahanglan. Ginoong Dios, na walay makulang kanila. Lord, ang ilang mga panudlanan mag-aawas, Ginoo. Lakip na ilang kasing-kasing, Ginoong Dios, na mag-awas sa kalipay. Lord, mapuno sa kalinaw, Ginoo, lang mga panghuna-huna. Ug hatagan nimo, Lord God, kalipay na dili matupngan, Ginoo, ni bisan kinsa o sa bisan unsa, Ginoong Dios. Salamat, Lord, ng ilang mga pangandoy sa kasing-kasing na nasumala sa imong kabubuton, imo gayong hatagag katumanan sa imong sakto na panahon. Nag-ampo kami mga kasing-kasing, Lord, na mahimong patient, Ginoo Lord God, sa imong sakto na timing, Ginoong Dios. And we pray that you will provide them the right people, Lord, to surround them, Lord God. Lord, let them always be reminded, Lord, na wala sila nag-inusara ning kinabuhia. Lord, kay naa ka ug naami, Ginoong Dios. Lord, na nag-abiba, nagdasig, nag-ampo alang kanila, Ginoong Dios. Lord, salamat, Ginoo, na sa tanang adlaw silang kinabuhi, Lord God, imo nang gi-ordained. Ginoong Dios, ug pinangga nimo sila, Ginoong Dios. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Na karon tuiga mo step up sila, Lord, ug laing level sa ilang walk with you, Ginoo, Lord God, silang relationship diha nimo. They will experience new things like never before, Lord God. Thank you, Jesus, that you will take them higher, Lord God, into a new level, Lord God, diha sa pagpangalagad kanimo. Lord, we give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ato sa nandunganan sa pag-greet ug happy birthday. 1, 2, 3. Og picture, makapalingkod ta magson, pabilin lang mo kay mag-picture taking. Atong makugihon nga photographer, si Jodelson, compress daw. Maigson ingon nga application pa jud sa Word, manindog ta og atong katahon ang walay rason. Itong gitawag ato mga worship leaders. Tag-iya sa tanan, ikaw ang nagmuna. Ning kalibutan, sa kadagatan, ug kalangitan.
Atong baligon, O Diyos, Amahan. O Diyos Amahan, nag-iya sa kanan, Ikaw na muna, Ikalimutan sa kadagatan, ingon nga pag-surrender atong itaas sa tondo ka mga kamot. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasilungan sa tanan. Akong basahon dira sa 1 John verse 9 sa chapter 1. Ningon dira, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinud-anon, matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Nagsun nato ning kuhaon nga higayon, dira sa munay motangan, ipiyong mo mga mata, nakay kagawasan sa pag-isa, sa pagbayod sa mga kamot. Examine kitang tanan nga naa diri, examine nato ang atong kagalingon. Nakadungog ta sa pulong sa Ginoo, nga matinud-anon siya, matinumanon, nga mapasaylo ug mohinlo sa matag usa kanato. Ato kaning buhaton sa atong nahimutangan. Ginoo, buot na mo nga maninuod sa pagpangalagad kanimo, dili magduwa-duwa, dili magtiaw-tiaw, pabalik-balik lang ang semana, pabalik-balik ang adlaw. Ginoo, niya kami karon, ingon nga usa ka church nagpaubos sa mga tubangan, ni-claim Ginoo, mo-avail kami sa mga pulong. Pasalua kami Lord sa mga pagkuwang, sa mga panahon Ginoo nga nagpatikbabaw ang among unod-nun ang mga tinguha. Niya kami karon Ginoo, among giabli tanan namong kasing-kasing, gamita kami Ginoo alang sa imong kahimayan. Imo ang pure putli Ginoo among mga motive. Tanan namong kasing-kasing kay buak may Ginoo nga ikaw ray makabuhat ning ini. Ug salamat Ginoo nga imong gihatag ang tanang rason, tanang nga enforcement, tanang nga blessings aron makapadayon kami sa pagpangalagad kanimo. Nabangi kami Lord, katong niagi karon og mga pagsulay, dagkong mga pagsulay. Nagpray kami Ginoo sa imong intervention. Katong kinahanglan og physical nga healing, pang-ubog, ipangasipon, ipangilantan, labad ang ulo, mga sakit-sakit sa mga joints. Pray kami Ginoo nga imo kaming tabangan. Lord nga mawagtang kini. Imo kaming tagaan Ginoo kusog sa pagkinabuhi. Nga healthy Ginoo among pagkaon, among pag-intake, sakto sa to. Nagpray kami Ginoo sa mga tao nga nag-undergo karon og stress, depression, anxiety. Amo kanang gi-rebuke in the mighty name of Jesus. Ang kalinaw gikan sa Prince of Peace, gikan ni Jesus, mao mo banaw sa kasing-kasing sa una-una aron sulbong, makasoar high kitang tanan sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat Ginoo nga imong ipuli ang kalipay aron makatarong kami katulog, makatarong kami pahulay sa matag higayon nga matulog kami. Salamat Ginoo nga imo kaming himuon nga healthy nga church Lord God, physically Ginoo ug spiritually. Ginoo nga mahimo kaming blessing o mo function Ginoo sa optimal namo nga kaya Ginoo sa imong gihatag nga
nga gift ani nga church. Salamat Ginoo sa mga tao among pag-i-reach out karon Sabado. Sa mga tao Ginoo nga na-reach out na Ginoo sa mga life groups. Dalay ko ng imong ngalan Lord God. Ug tinuod gayud nga walay rason atong katon pagbalik ang chorus. Ay rason nga dili ka na simbahan. Walay rason nga dili ka magabayaw. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Masinunggan salamatan sa tanan, sa tanan. Itong kataon, the goodness of God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Yes, all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Ato ipataas sa tundo kakamot Wilson para sa benediction. Ang panalangin